Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong napakalaking katanungan ngayon kasi sinabi ni PBBM na hindi niya entertainin, hindi siya mag-entertain ng ICC kasi walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kasi sa panahon ni Digong, napaka-clever talaga ni Digong, no? Sa panahon ni Digong ay membro tayo ng ICC. Ngayon, after 1 year sa pag-upo niya ay tinanggal niya ang membership ng Pilipinas sa ICC. Siya mismo ang tumanggal ng ating membership, si Digong, kasi meron pala siyang gagawing grabe na mga pangyayari katulad ng EJK. Kaya depensa kaagad siya. Kaya medyo siya wala siyang takot sa ICC. Palaging sinasabi niya na walang jurisdiction kasi tinanggal nga niya ang ating membership. Ngayon ay ito ang kasagutan. Wala ngang jurisdiction ang ICC pero ang Interpol ay meron. Dito sa bidyong ito ipapaliwanag ni Attorney Claire Castro ng PCO Presidential Communication Office Undersecretary, itong si Attorney Claire, ay sabi niya wala ngang jurisdiction ang ICC pero ang Interpol ang aaresto kay Digong at ang Interpol ay entertainin yan ng palasyo. Mag-entertain ang palasyo sa Interpol, nahuhuli at aaresto kay Digong. Kaya ito ang video atin panoorin mga kababayan. Yusek, bago natin pag-usapan sana yung yung regulation na pinopose para iwasan o respondihan ang fake news lalo na sa online. May breaking news lang po kasi merong mga reports na meron na daw pong arrest plan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay doon sa kanyang kaso sa ICC. Pwede ho ba naming makuha ang pahayag ng palasyo ukol dun sa kanyang paglabas ng bansa dahil nasa Hong Kong na daw po ang dating Pangulo? Actually, kumakalat na nga yan at ito nga ay na ibahagi sa isang artikulo sa Rappler. As of the moment, hindi pa ako makakapagbigay ng opisyal na pahayag. At malamang bukas mabibigay natin kung ano man ang opisyal na pahayag ng palasyo rito. But Yusek, go ahead Yusek, sorry for cutting you off. As of now, yun pa nga lang. Dahil nahirap Nabitin. Ayan, narinig niyo ba yun? Sabi ni Claire, Attorney Claire, mahirap Ibig sabihin may alam siya. Merong nakabinbin, nakatago. Kasi nga, sabi ay handa na raw ang arrest warrant. Meron ng arrest plan para kay Digong. Kaya lang natiktikan ni Digong, pitsa 8 ang pagbaba daw ng arrest warrant na sikreto lang. Natiktikan ni Digong, pitsa 7 pa ng Marso ay lumipad na ito hating gabi. Grabe, parang mga aswang nagmamadali para makalabas ng bansa. Takot na takot sa pitsa 8 kasi yun ang ayon sa kanyang intel, pitsa 8 ang pagbaba ng ICC search warrant. Sa ICC pa yun hindi pa yun naibigay ang kopya ng search warrant sa Interpol. At kapag nasa Interpol na yan, naka ka na, yung red note yata yun. Pag na pula na ang mo, ang notice mo, red note, ibig sabihin, uhulihin ka na. Nako, matatapos na talaga ang reign of terror itong mga taong ito. Grabe. Kaya ito, natatawa ang broadcaster ng Tili Radio Serbesyo. Kudos nga pala sa mga taga Tili Radio Serbesyo para sa hiniram natin na video clips. Balik tayo sa kanila. Oo, Katrina, most probably bukas kung magkakaroon man ng pahayag, maibibigay natin ito bukas. Ang official na pahayag ng palasyo. Yusek, I understand na as of the moment, things might still be confidential given na possible nga na isi-serve na sana yung arrest warrant. But can we at least confirm kung mayroon na-serve na nga ho ba una yung arrest warrant sa Davao City? Pangalawa ay kung
Mag-i-issue ho ba ang palasyo ng kahit anong klase ng hold departure orders or similar orders against key personalities dito sa ICC? Siguro naman ganito, Katrina, no? Sabi ko nga wala akong maibibigay na official na pahayag sa ngayon. Una kasi Sunday. Sunday. Pero kapag nabigyan na ako ng detalye kung mayroon man, Katrina, unang-una nating ipapayagan, if ever, ngayon man, kung mabibigyan ako ng anumang detalye, itong araw na ito ay ipapahayag natin. Mai-issue po bang hold departure order? Kapag na naman may warrant of arrest at sinabi nga ng palasyo sa pamamagitan po ni ES Lucas Bersamin, kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, Ayan, klarong-klaro mga kababayan, na kapag tutulong ang Interpol sa ICC, kasi trabaho naman ng Interpol talaga yan, na hulihin yung mga international criminal. Kaya nga Interpol. At kapag binigay na ng ICC ang kopya sa Interpol, red notice, ibig sabihin, hulihin na. At kapag pupunta sa palasyo, ay ito, magipag-communicate itong ating mabuting, magandang si Attorney Claire. Magipag-communicate yan. Sigurado, sabi niya Interpol. Kaya tapos na ang mga itong tapos na itong depensa ng ni Duterte na walang ano daw sa kanya, jurisdiction sa paghuli ang ICC. Wala nga. Pero ang Interpol ay meron. At isa pa, ang tinitingnan kasi diyan ng ICC ay hindi yung judicial killing na natanggal ng Pilipinas sa listahan ng membership sa ICC. Ang tinitingnan ay yung 2015-2016 na extrajudicial killing sa Davao ng mayor pa si Duterte, at itong si Matungbato, si Matubato, di ba? Pinadala doon sa Netherlands. Yun na yung magtestimony. Kasi siya yung tirador noong 2015-2016 ni Digong sa Davao. Kaya yan, doon kakasuhan si Digong sa yung mayor pa siya. Pero dito sa ano na siya, presidente na, ay natanggal na nga sa ICC natanggal ang Pilipinas sa ICC, so wala na nga jurisdiction. Magaling kasi ang si Digong, kasi attorney yan Kaya tinanggal na niya ang membership para malaya siyang magagawa ng mga balak niyang gawin, katulad ng EJK. 30,000 kaluluwa ang inano niya, dinala sa impyerno. Grabe. Ano pala to Ito pala si kamatayan pala yan. Pero ang kamatayan na original sumusunod na sa kanya Sumusunod na. Hindi na yan magtatagal. Dadalhin din yan doon sa sinasabi niyang impyerno. Kaya ito na nga. Napakalaging hindi na to tatawa-tawa. At sabi ng iba, nako si Bato. Patay si Bato, iiyak. Iniiwan ni Digong si Bato. Si Bato ang pangalawang in charge sa EJK. Si Bato. Kasi si Bato nga ang chief PNP noon Kaya si Bato, kapag ICC ng pag-usapan, iiyak yan. Lalo na kapag Interpol na. Diba? Sana sumama si Bato Bakit kaya hindi sumama si Bato sa Hong Kong, no? Kawawang Bato. Baka magiging na lang yan Mamon, hindi na Bato. Kapag dumating ang Interpol ay babaha talaga ng luha. Okay, so patuloy tayo dito sa ating courtesy video ng Tili Radio Servicio. Ang pagpanayam kay Yusek Claire Castro ng taga Tili Radio Servicio. Most probably, yan din po ang gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon. Kung nandiyan ang pang warrant of arrest, ay talaga po susunod ang hold departure order. Pero sa ganito pong pagkakataon, Yusek, kung talaga nga pong meron ng isinerve ang ICC na warrant against former President Duterte, ibig sabihin po ba yan ay magbabago na rin po ang polisiya ng administrasyon towards the ICC dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC?
Okay, ulitin po natin sabi nga po ng Pangulo, ang ICC ay wala pong jurisdiction sa ngayon. Kasi hindi na po tayo miyembro. Pero kapag ka po talaga ang Interpol, kung ang Interpol naman po ay hilingin din ang tulong ng ICC, sa Interpol po tayo makikipag-ugnayan at makikipagtulungan. At least yun po ang malinaw. Malinaw. Yusek, sa sikat ng sa araw. legal aspect lang, no, nasa Hong Kong ngayon si dating Pangulong Duterte. It's a special administrative region ng China. Legally speaking, pwede po bang i-extradite o sapilitang pauwiin si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Or ang Interpol po ba, would you know if meron silang kasunduan din sa China and in effect sa Hong Kong to make an arrest there if possible? Yun, ganito po, ang mga miyembro po ng ICC ay pwede po makipagtulungan. Kung nasa Hong Kong man po, nasa ibang bansa, ang Pangulo, kung makikipagtulungan po yung bansa, kung saan naroroon ang yung tao na dapat hainan ng warrant of arrest, ay maaari po. Pero ang Hong Kong po ngayon ay parte po ng China. So, Yun lang po. so discretion siya ng bawat bansa. Yes, opo. At lalo na kung China yan. Okay po. Ayan, so katulad kay Putin, di ba mga kababayan? Hindi na-aresto ng ICC. Merong si Putin eh. Merong warrant of arrest from ICC si Putin, pero dahil sa sino ba namang huli doon, di ba? Igira nga eh. Kaya ganun din sa kapag nasa China na si Digong, ay malaya na siya doon. Meron siyang mansyon doon eh. Meron siyang university. Nakapreparar na yan eh. Preps. Nakapreparar na yan. Kasi alam ni Digong ang ending. Marunong yan eh. Kaya doon na muna sila sa China hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Di ba? Ilang taon lang na lang ba natitira kay Digong? Di ba? Aabot pa kaya ng 10 taon? Hindi na siguro. Kaya sa kanyang mga edad, kung ako kay Digong, ay magsisi na ako, magtika ako, repent, at babalik ako sa Diyos, magdasal ako palagi, hapon-hapon, di ba? At magiging layman minister sa simbahan, at hindi na magmura. Kasi kontra niya yung mga pari, kontra niya. Pinagmumura niya ang mga pari noon. Grabe. Kaya sa 7 article of impeachment, mayroong grupo ng pari doon na naghain ng impeachment kay Sara. Yun ang revenge ng mga pari sa kanila. Okay, so antabayan na natin bukas mga kababayan. Kasi sabi ni Attorney Claire Castro ay baka bukas ay meron siyang may palabas, may pahayag na kaganapan, update about sa plan of arrest. Meron na palang plano plan of arrest ng PNP. Hindi tayo mangunguna pero meron na pala yan. Na kanina nila nabanggit nila na merong plan of arrest kay Digong na nakahain, nakahanda na. Kaya nga mabilis pa sa alas 4 si Digong Grabe, parang Bugs Bunny at Tasmin na. Sino ba yun? Yung rabbit na road runner pa. Parang road runner ang bilis-bilis ni Digong. Alas 12 daw ng ating gabi. Lumipad. Grabe, papuntang Hong Kong kasi kinabukasan. Pizza 8 na Pizza 8 daw binaba yung warrant of arrest. Pero sikreto lang yan ang daming marites talaga naman. Dahil sa social media nagmaritisan, pasapasa kagad ng chismis. Kaya nakarating din sa akin ito, chismoso na rin tayo. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para makatulong tayo sa ating mamayan at makatulong na rin kayo sa akin. Hanggang sa muli, maraming salamat at ingat kayong lahat. God bless the Philippines.